Ikinagulat ng sambayanan ang ginawang pag-upak at patutsada ni Presidential Sister Amy Marcos. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Kapag Marcos ka, hindi ka makikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin at umapi sa iyong pamilya. Hindi mo kakainin ang isinuka mo para lamang sa politika. Hindi ganyan ang legasiya ng aking ama. Imported na ang bigas, imported pa ang hustisya. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Payo ni VP, magpalit na raw ako ng apelyido. Sagot ko, Inday, hindi ko kailangan magpalit ng apelyido. Marcos ako. I'm me. Ako ay ako. Ako ay si Amy Marcos. At kapag Marcos ka, hindi ka makikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin at umapi sa iyong pamilya. Hindi mo kakainin ang isinuka mo para lamang sa politika. Hindi ganyan ang legasiya ng aking ama. Imported na ang bigas, imported pa ang hustisya, kaya malinaw. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Kaya tandaan, ako ay ako. I'm me. I'm may isip, I'm may salita, ay may gawa. Ikinagulat ng sambayanan ang ginawang pag-upak at patutsada ni Presidential Sister Amy Marcos dito ho sa administrasyon ng kanyang kapatid na si Pangulong Marcos Jr. sa huling araw ng kanyang pong pangangampanya. Binigyan din ni Senadora Amy na ang gobyerno mano ngayon ay hindi Marcos, kundi gobyerno ng Romualdez at Araneta. Alex, muli nga ang binanata ni Senador Amy Marcos ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na kanyang kapatid. Ang lantarang pagbanat ng Presidential Sister ay nag-ugat matapos ngang ipatapon at dalhin sa dahig si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa huling hirit para makapanligaw ng boto, muling bumanat si Senator Amy Marcos laban sa administrasyon ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito na hindi Marcos ang nagpapatakbo sa gobyerno. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Payo ni VP, magpalit na raw ako ng apelyido. Sagot ko, Inday, hindi ko kailangan magpalit ng apelyido. Marcos ako. I'm me. Ako ay ako. Ako ay si Amy Marcos. Ang Marcos para sa kanya ay hindi nakikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin at umapi sa kanilang pamilya. Binigyang diin ito na hindi ito ang iniwang legasiya ng kanyang ama. Pag Marcos ka, hindi ka makikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin at umapi sa iyong pamilya. Hindi mo kakainin ang isinuka mo para lamang sa politika. Hindi ganyan ang legasiya ng aking ama. Patutsada pa ng senadora, hindi na lang bigas ang inaangkat ngayon, kundi pati hustisya at jurisdiksyon. Imported na ang bigas, imported pa ang hustisya, kaya malinaw. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Wala namang komento ang Malacanang sa bagong pahayag ng mambabatas. Pero sa mga kaalyado ng Pangulo, may karapatan ang mambabatas na maghayag ng kanilang saloobin bagamat naniniwala silang hindi ganito ang sitwasyon ng bansa. Mahirap mag-comment kasi hindi namin alam kung saan nanggagaling si Senator Amy. No? We don't know where she's coming from. No? Sa kanya lang yon. So I'd rather not comment on what she said. Kung ano yung sinabi niya sa kanyang latest na political, ano yan? Political ad niya ba yan? Opinion niya ho yun eh. Kanya-kanya ho tayong opinion. Depende kung ano nga, hindi naman pare-pareho ang nakikita natin. You have a different opinion. Tingnan natin ito isang bagay. Titignan mo, ano ba ito? Iba-iba yung opinion mo, ano masasabi mo dito. Same thing. I mean, opinion niya yun, pero it doesn't necessarily mean na opinion ng buong Pilipinas ho yun.
maaaring sa kanya lang ho yun. Pero may karapatan siya na pahayag yung kanyang opinion. Pero sa sarili niya lang ho yun. Alex, hindi pa sumasagot si Pangulong Bongbong Marcos at hindi natin alam kung yan ay sasagutin niya sa kanyang talumpati ngayong gabi sa meeting de avance ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas dito sa Mandaluyong. Wala pa rin pahayag si House Speaker Martin Romualdez at si First Lady Lisa Araneta Marcos na inaakusahan ng senador. Alex, dito sa kahabaan ng EDSA southbound, matindi na ngayon ang traffic. Asahan na raw ang mas matindi pang traffic sa ilang bahagi ng Metro Manila dahil sa kasalukuyan, Alex, bukod dito sa meeting de avance sa Mandaluyong City, nagsasagawa rin ng kanilang meeting de avance ang Makabayan Block sa Quezon City at si Attorney Luke dyan sa at si Calio dyan sa Diwasang Bonifacio sa Maynila, habang sa Quezon City rin mamayang gabi ang meeting de avance ng mga local government officials ng Quezon City. Balik sa iyo, Alex. Okay, Mayan, marami nagtatanong, ang ilan natin mga kababayan, ito bang naging pahayag ni Senador Amy Marcos ay para lamang sa panahon ng eleksyon o ito ba ay sasabihin niya kapag hindi na eleksyon? Alex, kung matatandaan mo, mula nung maluklok sa pwesto ang Administrasyong Marcos ay hindi na nakatapak sa Malacanang si Senador Amy Marcos. Doon pa lang ay marami na yung umuugong na hindi maayos ang kanilang relasyong magkapatid. Sabi ni Senator Marcos, matagal na siyang hindi nakakausap ng kanyang kapatid dahil marami raw ang humaharang. Ayun, sige. Antabayan na natin kung ano magiging tugon dito ng Malacanang at maging nung pinatutungkulang dalawang apelyido.